namamangha sa machine na to na alam ko na alam nyo nga to kasi talagang sobrang trending na trending to ngayon itong ice cream roll machine na to. Ayan no, sobrang tagal ko na tong gustong bilhin kaso nagdadalawang isip nga ako. Pero nung nakita ko to sa TikTok, tignan nyo. Grabe ang sarap ng mga ginagawa nila dun sa ice cream roll machine nila. Bibilin ko kaya tong machine na to. Ayan no. Amazing! Grabe yan. Wow! Grabe ang galing naman ng machine na yun mga kabudi. Doon lang pala ginagawa yung trending na ice cream roll na talagang lagi ko nakikita sa TikTok ko na dumadaan sa mga street food sa China. Amazing! Mukhang mapapabili na naman ako ng machine na yun para magawa natin yung napanood natin na yun sa TikTok ha. Pero wait lang, bago natin bilhin yun, i-check ko muna kung magkano yun sa online. Tignan natin. Ano tawag natin doon? Ice cream roll machine. Alang mahal! Oh my God, pati parang hindi ko alam kung saan ako bibili ng ganitong machine kahit mahal siya. Paano kaya natin magagawa yung nakita natin na yun sa TikTok kahit wala yung ice cream machine na yun? Ay, alam ko na. Meron pala akong hack doon. So tara, gagawin ko yun. Ayan, so ito na nga yung mga kailangan natin para makagawa nga tayo ng ice cream roll na hindi natin kailangan yung machine na yon. Ayan, so meron tayo ditong batcha. Ayan, mukhang alam niyo na to kung paano yung gagawin ko. Tapos, meron tayo ditong planggana na flat. Ayan, flat siya pero stainless. Ayan, stainless siya pero flat siya. Tapos, meron ako ditong binili sa hardware. Di ko sa hardware ba ito binili. Ayan, meron tayong ganito. Ayan, so ito yung makakagawa tayo ng ng ice cream roll gamit itong mga tututong tad natin katulad na panood natin sa video. Ayan, so tara na, gawin na natin. Ayan, so meron na ulit tayo ditong yelo. Ayan, so ito pa yung mga iba natin na kailangan para makagawa tayo ng ice cream roll. Meron tayo ditong full cream milk. Ayan, tapos ito meron tayo ditong syrup, cup na lalagyan ng ice cream roll. Tapos ito yung mga ingredients para mas lalong sumarap ang ating mga ice cream roll. So tara na, gawin na natin. Excited na ako. Yan, so ito na yung mga kailangan natin para makagawa ng ice cream roll DIY. So ito na, meron tayo ditong asin, yellow, milk. Yan, marami tayong iba. So tara, simulan na natin para makagawa na tayo ng ice cream roll. Sa init-init. So tara na, lagyan na natin dito itong batcha natin. Tapos, lalagyan na natin siya ng yellow. Ayan, so mukhang okay na itong yellow na to. Next na natin ilalagay dyan ay asin. Amazing! Hindi napanood ko kasi asin muna, tsaka lalagyan natin siya ng tubig. Ayan, ito palang salt daw, kaya daw naglalagay ng salt sa mga yellow para daw tumagal daw yung yellow at hindi daw matunaw. Ayan, so kailangan natin lagyan ng salt para hindi talaga matunaw agad yung yellow. Tubig. Ang lamig! Tapos ilalagyan na natin ang pinakamagagawa ng ice cream roll. Itong planggana na stainless. Ayan. Ganyan daw. Lumalamig na agad siya. Ganyan din gagawin natin. Oh my God, ang lamig! Woo! Tapos pwede na tayong gumawa ng ice cream roll, di ba? Hindi na natin kailangan ng bumili ng ganong kamahal na machine para lang makagawa ng ice cream roll. Kaya natin siya gawin gamit ang batcha. Ayan na. Tara na, gawa na tayo. Lamig na. Ay, so maglagay na tayo ng gatas. Wow! Tapos, satsagayin natin siya na lumamig. Di ba? Para na tayo dito. May ice cream roll maker. Ayan na. Ayun. Wow! So, matapos ang ating matinding paghahalo, ito na nga, unti-unti na nga nabubuo ang ating mga gatas. Amazing! Diba ang galing? Ayan. Tapos kapag nagaganyan na nga, namumuo na nga, pwede na tayo maglagay dito ng mga pampasarap niya. And then maglalagay tayo ng Oreo, crush Oreo. Ito yung pampasarap. Ayan. Tapos konting syrup, chocolate syrup. Tapos pwede natin siya ulit halu-haluin. Diba? Ang galing. Yan na. Ang galing, di ba? Tapos, kapag naganda na natin, pwede natin siyang ilatag. Para manigas na siya.
Diba? Ang galing. Pwede ka na talaga makagawa ng ice cream roll. Gamit lang yung batcha. Wow! So mukhang okay na yan. Tapos papatigasin na natin siya. So ito na nga mga kapuden. So finally matigas na nga itong ating ice cream roll. So pwede na natin siyang gawin. Ayan. Pwede natin siya hati-hatiin at ganunin para talaga malagay na natin siya dito sa cup. So tara na. So ang nakikita ko nga sa mga gumagawa ng ice cream roll, hinahati mo nila ng ganito. Ayan. So hatiin natin siya ng ganyan. Ayan. Tsaka natin siya gaganunin. So, titignan natin kung gagana to. Kung gagana naman siguro to kasi talaga sobrang tigasan na ito. So, ito na. Go! Okay na to. Hindi na siya naging ice cream roll pero ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos ilalagyan na natin siya dito. Wow! Na tayo ulit. Diba? Pwede na rin. Hindi man lang siya bumilog pero pwede na. Oh, parang ice cream roll na talaga siya. Diba? Ginawa ko lang to gamit ang batcha. Amazing! Ayan. O, diba? Ang galing. Hindi ko na kailangan bumili ng mahigit 40,000, 60,000 na machine para makagawa tayo ng ganito. Amazing! Gamit ang timba na tigwa 100 pesos, nakagawa na tayo ng ice cream roll. Tapos, lalagyan natin siya ng mga pampasarap. Crush Oreo. Ayan. Marshmallow. Okay, marshmallow. Para mas lalong sumarap, lagyan natin ng sprinkles. Syanen. Diba? Ang galing. Syrup. Diba? Ito na. Pwede natin siyang tikman. Ang ating ice cream roll made from batcha. Tikman na natin. Refreshing. Sarap. Amazing! Gagawa pa ako nito ha. Sarap. Perfect. Diba? Ang dami pwedeng gawin ng mga batcha dyan. Papatry ko to dun sa mga tao sa bahay namin. Amazing! Kaya panintan nyo, try nyo na. Ako dadalhin. Baka na lang dyan. Isang kawang kalderetang baka naman nga ang lulutuin natin dito sa aking higanting kawa para ipamigay. So meron na tayo ditong napakaraming beef, carrots, patatas at iba pang mga ingredients. So magsimula na tayo. Kaya dali-dali ko na nga pinagkukuha tong napakaraming nga natin mga karning baka kasi hati-hatiin nga natin to para makapagluto tayo ng kalderetang baka. At talagang natutuwa pa nga ako dito sa karning baka nga natin kasi talagang sobrang ganda nga ng pagkakakarne niya. Talagang fresh na fresh. Kaya makasigurado nga ako na napakasarap pa ng kalderetang baka nga na maluluto nga natin dahil nga dito sa mga karne. At matapos nga pa namin mahati-hati nga itong mga karne ng baka, dali-dali ko na silang sinalin dito sa aking higanting nga kasirola para malagyan ko na nga sila ng mga pampalasa. Imamarinate nga lang po natin ito ng saglit para talaga maging malasa talaga yung maluluto nating kaldereta. At paglalagay ko nga po ng mga pampalasa nga natin, hinalo-halo ko nga lang to at maya-maya nga na din mag-uumpisa na nga natin magluto. So tara, simulan na natin magluto. Maglagay na tayo ng mantika. At nung mainit na nga po yung mantika, agad-agad ko nung haring pinrito nga itong mga patatas nga natin kasi napakasarap nga nito sa kaldereta kapag nga talagang pinrito siya. Amazing! Bawang. Sibuyas. At pagkatapos ko nga po may ilagay ng bawang at sibuyas, naglagay na nga rin po ako dito ng margarine. Butter nga sana yung ilalagay ko nga dito pero sabi nga na mga kasama ko na masarap daw ang kaldereta kapag nga margarine daw ang ginamit. Lagyan na natin ang ating mga beef carne. At pagkatapos ko nga po maibuhos nga itong mga karne ng baka nga natin, dali-dali ko na nga po itong hinalo-halo kasi kailangan nga nasangkutsahin to para talaga mas lalong maging masarap. At talaga sobrang akong hirap na hirap nga sa paghahalo nga dito kasi napakabigat nga ng karne at hindi ko nga mahalo ng maayos. At maya-maya nga lang din po pagkatapos ko sang masangkutsa, dali-dali ko na nga rin pinaglalagay dito yung iba pang mga ingredients na magpapasarap sa ating kaldereta. At talagang tuwan-tuwa nga po ako lagi at enjoy na enjoy ako pag nagluluto ako dito sa aking higanting kawa kasi parang ako nagluluto lagi sa piyestahan. At pinagkaiba nga lang po talagang kahit hindi nga piyesta, talaga nagluluto ako lagi ng napakaraming pagkain. At yung pagod ko nga po sa pagluluto nga dito sa aking higanting kawa, talagang biglang nawawala kapag nakikita ko nga yung mga kumakain nga ng mga niluto ko na talagang tuwan-tuwa, talagang sarap na sarap sila. Isa nga rin po kasi yun sa goal ko, yung hindi lang
lang po sila mabusog dito sa niluluto ko. Gusto ko po yung talaga mag-enjoy at masarapan sila. Kapag nga po kumakain ako ng kaldereta, ang gusto ko po talaga yung malambot yung karne niya. Kaya yun ngayon dapat nating ma-achieve dito sa niluluto kong kaldereta. Kahit maubos nga itong gasol nga na ginagamit nga namin, lumambot nga lang tong karne ng kaldereta natin ay okay lang. At finally, ito na nga ang ating final touch para sa ating kaldereta. Nilagay ko na nga itong mga pinrito nating patatas at carrot. At talagang kanina pa nga akong takam na takam nga dito dahil nga sa amoy ng kaldereta. Kaya agad-agad ko na nga itong titikman. At talagang sobrang nga nakakatuwa kasi talaga na-achieve ko ngayon malambot nga na karne nitong ating baka kasi talagang sobrang lambot niya kapag inahati. At hindi nga lang siya sobrang lambot, talaga sobrang ko nga rin nagustuhan nga itong lasa ng kaldereta nga natin na talaga napahingi na nga ako ng kanin. Nanghingi na nga ako ng kanin kasi mag-uumpisa na nga po ako na magbalot at hindi para kumain. At para may extra lasa pa nga itong ating kaldereta, nagbudbud ba nga ako dito ng napakaraming cheese tapos nagumpisa na nga rin ako na magbalot. At kung ano nga po yung kina-special nitong niluto nga po nating kaldereta, ganun nga rin po ka-special yung mga pagdadalhan nga po natin nitong mga niluto natin. At talagang excited na nga po ako dito kaya binibilisan ko na nga po yung pagbabalot dito kasi medyo malayo-layo nga po yun. At sa sobrang dami nga po nating nalutong kaldereta, talagang napakarami nga rin po natin mapapakain ngayong araw. At finally nga po, nabalot na nga natin lahat at nailagay ko na po sila dito lahat sa aking basket. Kaya dali-dali na nga kami bumiyahe para nga pumunta dun sa liblib nga na paaralan. At maya-maya nga lang din po nakarating na nga tayo dito pero hindi pa po dito yung pinaka-eskwelahan kasi aakit pa po tayo na parang papunta dun sa bundok. At talagang medyo nakakaramdam na nga po ako dito ng pagod kasi talagang paakit talaga yung papunta nga dun sa school. Pero nawala nga po yung pagod ko nung nakita ko nga yung mga reaksyon nga ng mga bata. Kung excited nga po ako papunta dito, talagang triple nga po yung excited nga nila nung nakita nila ako. Kaya pagdating pa nga lang namin doon na hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at agad-agad na nga kami mag-umpisa na mamigay nitong mga niluto ko. At sa sobrang dami nga po nating naluto at nabalot, sigurado nga ako na lahat nga sila yung mabibigyan nga natin at sigurado rin ako na may susobra pa. Kaya maraming salamat nga po sa inyo kasi hindi po ako makakapagluto sa napakalaki kong kawan ng napakaraming pagkain kung hindi po dahil sa mga suporta nyo po sa akin. Amazing! At dahil hindi pa nga po ako nakapagtanghalian nga kanina, talaga sumabay na nga rin ako sa kanila kumain.